Ngayon po ay another Friday po at kamusta po tayo? Excited na po ba tayo sa camping? No, almost 2 weeks na lang po ay camping na. Dapat po ay excited na ang bawat isa. I mean po, nakaprepare ka na ba ng damit mo? The best dress na isusuot mo sa camping? Pero ang the best po na mangyayari sa atin sa camping ay makuha natin ang anointing at ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. So, itong week na to ay nakita natin kung ano ba yung ating natutunan ng pinag-aralan. No, ito po yung faithfulness in the ministry o katapatan sa ating mga ministeryo. Alam niyo po, pag sinabing katapatan ay mapakalalim po. Amen po. So, ang ibig pong sabihin ng katapatan ay nandun yung being a loyal or ginagawa mo to putting loyalty into consistent practice. Putting your loyalty into consisting practice. So, ibig sabihin, regardless ng mga any circumstances. So, ibig sabihin, ito ay isang, ang faithfulness ay isang katapatan, loyalty. I mean po, na nagpapakita, no, consistent. Hindi po yung ngayon okay ka, bukas hindi. Amen po. So pag sinabi pong ministry, a place of trust and loyalty. A place of trust and loyalty. No, kamusta ba yung ministry mo na pinagkatiwala ng Diyos po sa bawat isa sa atin? Kahit ano pong mangyari, kailangan mong maging matapat pa din sa ministry mo. Good or bad, yung mga dumadating sa ministry natin, dapat po matapat po natin ginagawa. Alam niyo po, ang katapatan ay isa sa mga pinakita ng Diyos sa atin. Amen po. Ang unang katapatan ay yung katapatan na pinatunayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo na ang dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay nakaligtas o tayo ay naligtas. Yun po ay isang katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No, yung pag-ibig niya. Alam niyo po, ang ministeryo, ang una mo munang iibigin ay ang Diyos at magpa-follow ang pag-ibig mo sa ministeryo natin. No, hindi po pwede na mauna yung ministeryo bago ang pag-ibig mo sa Diyos. Kasi mapapagod ka, kapatid. Pero pag alam mo ang tunay na pagmamahal mo sa Diyos at mahal ka ng Diyos, alam mo yon, mas masipag tayo sa ministry. Ang sabi niya po sa Corinthians chapter 4 verse 2, ang katiwalay kailangan maging matapat sa kanyang Panginoon. Ayun po, sabi niya, ang katiwalay kailangan maging matapat sa kanyang Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa ministeryo, tapat ka ba? Amen po, nakikita man ito o hindi, ay ginagawa po natin. Alam niyo po, marami pong kinds of ministry. Amen po, actually, meron po yan, yung 5 fivefold ministry. Amen po, sabi niya, pinapatnubayan tayo ng Diyos sa ministry na ibinigay sa iyo sa mapabagitan ng kanyang kapangyarihan. Kung maalala po natin, ano po ba meaning ng ministry? Very basic po, pero alam niyo po, ang ministry ang siyang magpapatatag sa pananampalataya mo. Ano po sabi niya? Ministry meets the needs of people. Amen po? Of people through the power of God. No, kailangan mong matugunan ang pangangailangan ng tao para sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So, ibig pong sabihin na gagawa natin ang ministry natin dahil nandun yung kapangyarihan ng Diyos. Not by might, kapatid. Hindi dahil sa iyong lakas, sa iyong talino. Amen? Kung bakit may ministry ka, kung bakit pinagkatiwalaan ka, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nakita ng Diyos na kaya nito. Amen po, kaya nito na mag-ministry. Ang ministeryo po ay may function ang bawat isa sa atin. Hindi po lahat ng ministry ay nasa harapan ng pulpito. Kundi marami ang ministry na nasa likod ng pulpito. Amen po? Kung tayo po'y maging matapat sa Diyos, matutugunan ang pangangailangan ng tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang ministry na pinagkatiwala ng
bawat isa po sa atin, dapat lang po tayong maging matapat. Ano pong ibig sabihin nun? Ano man ang mangyari, amen po, kailangan mong tugunan yung ministry mo. Nasasaktan ka man, nahihirapan ka man, sometimes napapagod ka. Yes, napapagod po tayo physically. Pero kung alam mo ang pinaglilingkuran mo at alam mo ang Diyos na minahal mo at una kang minahal, mas mamahalin mo ang ministry. Isa sa ministry na pinagkatiwala po sa atin, alam niyo po ba kung ano, ito po'y napakahirap, ito po'y, before naalala ko, masabi ko lang po ito, ginagawa po natin during camping. No, hindi po yung sa kitchen, hindi po yung ano man ang ministry na yan. Ito po during camping, ang pinakamahirap na ministry ay ministry ng pananalangin. At every camping po, mayroong isang room na nandun na nanalangin, labas-pasok ang mga tao para manalangin habang nagka-camping. Kung naaalala po natin to. At ito po ay isang ministeryo na wala sa harapan, amen, ng pulpito. Wala sa committee, meron po no prayer, pero yung pangkalatan, no, yung every 4 o'clock o 4:30 na madaling araw. Pero before po may ministry na habang nagka-camping, may mga nananalangin. Amen po, nawala na po yata, hindi ko po alam. Pero alam niyo po, yung time na yun, every time palit-palitan ng mga tao. No, mayroong isang room na doon sila nagmi-ministry. Actual na nagpipray habang nagka-camping. At makikita po natin yung mga time na yun, napakalakas ng anointing. Bakit? Kasi mayroon nagmi-ministry ng panalangin. At ang bawat isa sa atin, ang sustansya ng ating paglilingkod ay ang vitamina ng pananalangin. Amen po, kasama doon siyempre po yung magbabasa ng salita ng Diyos. Pero ang number 1 po ay makanaig mo ang Panginoon. Yung po ay isang ministeryo. Amen na hindi po nakikita ng tao, kundi nakikita ng Diyos ang puso. Amen po. Isang panalangin na alam mo na yun ay kakalugtan ng Panginoon. Sabi niya sa Lucas chapter 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay, mandaraya rin sa malaking bagay. Ang pagiging pagbibigay ng ministeryo sa atin, maliit man ito o malaki. Amen po, yung katapatan natin ang hinihingi ng Diyos. Alam niyo po, kung maaalala ninyo yung kwento ni Daniel, amen po, at ni Haring Dario sa Book of Daniel. Naging matapat si Daniel sa kabila ng maraming naiinggit ba? O marami yung, kasi katiwala po sila, tatlo sila. Pero ang alam ni Haring Dario ay si Daniel ang mapagkakatiwalaan niya. Amen po, dun sa kaharian. Ano pong ginawa nila? Para mawala, amen, yung tiwala ni Haring Dario, amen, ay gumawa itong dalawang kasama niya. Amen. Gumawa sila ng paraan para matanggal, amen, yung tiwala ni Haring Dario. Ang isa lang doon ay ang tanggalin ang pananalangin for 30 days. Amen. At nalaman yun ni Daniel. Ano pong ginawa ni Daniel? Sa kabila nun, ginawa niya pa rin. 3 beses pa siyang nanalangin. Bakit? Kasi ministeryo niya yun sa Diyos. At alam niya, ano man ang mangyari sa kanya, kasama niya ang Diyos sa lahat. Amen po. At alam ni Haring Dario, actually, yung mata ni Haring Dario ay na kay Daniel. Kaya nung time na yun, wala rin siyang magawa. Kasi marami ang nagtumutol kay Daniel dahil sa katapatan niya, sa paglilingkod niya sa kaharian. Pero ano pong ginawa niya? Sa kabila nun, nanalangin pa rin siya. In short, dahil doon, siya ay itinapon sa pugon ng mga leon. Pero naniniwala si Haring Dario na ang Diyos mo, hindi ka pababayaan. Amen po. So sa bawat ginagawa natin, ano ba ang meaning ng ministeryo sa iyo, kapatid?
Ministeryo kasi nakikita. O ang ministeryo kasi nakikita ng Diyos. Kasi kung nakikita ng Diyos yan, mas nakikita ng tao. Mas nakikita ng leader mo. Yung sinseridad ng pagmiministeryo. Ano ginawa kay Daniel? Tinapon. Pero ano sabi ni Hari Dario? Ang Diyos mo ang siya magliligtas sa'yo. Nabukasan, pinuntahan siya. Tinanong siya, Dario, nandiyan ka pa ba? Buhay ka pa ba? Ang sabi sa kanya, mahal na hari, buhay pa po ako. Ganon yung ministeryo na pinagkatiwala kay Daniel na ginawa niyang lahat. Alam niyo po, pag sinabing ministry, hindi tayo po pwedeng humindi. Pero ang tanong, kamusta yung puso mo habang tinatanggap mo ang ministry? Hindi po madaling mag-ministeryo. Mag-soul winning. Sa ministeryo po yan. Amen po? Mag-alaga ng tupa. Mag-alaga ng mga miyembro. Papalakihin mo yan, papakainin mo. Pagdating ng time, sasaktan ka. Ministeryo pa rin po yun. At ang tunay na nagmi-ministeryo, bukas yung puso. Tapat na nalingkod ng Diyos. Sabi ko nga po kanina, good or bad, tatayuan mo yung ministeryo mo. Ministeryo na nagfa-function because of the love of the Lord. Alam niyo po ako kasi naniniwala ako na pag mahal ko ang Diyos, pag mahal ko yung taong yan, kaya kong maglingkod. Hanggat nandun yung puso ko, hanggat nandyan yung pagmamahal mo, at tulad ng pagmamahal mo sa Diyos, mamahalin mo yung ministry mo. Yung katapatan mo sa ministeryo mo. Marami kang dadaanan, kapatid. Marami tayong dadaanan sa ministeryong pinagkatiwala sa iyo. Pero tandaan mo lang, ang ministeryong yan ay kaloob ng Diyos at ipagpapatuloy mo. Hindi mo maganda yung nakikita mo, yung nararamdaman mo. Pero yan ang binigay ng Diyos. Magpapatuloy tayo. Papatuloy mo ang ministeryo yan. Hanggang dumating ang Panginoon. If ever the ministry nag-change, may reason ang Panginoon. Pero ang mahalaga, ginagawa mo yung ministeryong pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Amen po? Sabi ko nga po, at isa sa pinakamagandang ministeryo na binigay ng Diyos sa atin ay ang ministeryo ng pananalangin. Sabi ko, yan po yung backbone natin. Ang manalangin. Pero of course, kailangan nga may action. Kaya ka nga may ministry. Kasi dyan mo, pinapasok yung action ng iyong pananalangin. Amen po? Kung bibigyan po tayo ng ministeryo, huwag po tayong umayaw. Mag-pray mo yan. Amen po? Maging matapat ka sa pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Malit man yan o malaki. Amen po? Ang mahalaga, pinagkatiwala niya sa iyo. Amen po? Maging masaya lang po tayo sa pagministeryo. Darating yung malungkot, pero kasama po yan sa paglago natin. Amen po? Yan lamang po. At ito po si Pastora Ellie. Salamat, Pastora Lea. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin at nandito naman po tayo para tayo ay manalangin at magpuri sa Panginoon. Marami na po tayong narinig patungkol po sa faithfulness in ministry. Ito po ay yung katapatan natin sa mga pinagkatiwala sa atin ng mga ministeryo ng ating Panginoon. Ito po ay inutos sa atin ng ating mga pastor at galing sa kanila, pero ito po ay pinagkatiwala sa atin ng ating ating Panginoon. Sabi nga po niya dito sa Romans chapter 12, verse 12 sa NIV version po, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Ang faithfulness po ang katapatan ay ito po ay isa sa mga fruits of the Holy Spirit, of fruits of the Spirit. Dapat na ito ay nakamarka sa buhay ng mga Kristiyano. Dapat ito ay
Nakasabit lang sa ating puso, sa ating kaluluwa na ang katapatan, ito ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. At yung loyalty is the characteristic of faithfulness. Maging loyal ka sa pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Ang faithfulness o katapatan ng isang Kristiyano ay siya yung tinutupad niya o tumutupad dun sa sa kanyang mga pangako at ginagampanan ang kanyang mga tungkulin. Sometimes po ang mga Kristiyano o tayo po we are great starter. Sa umpisa, pero pag napagod na, minsan hindi na natatapos. Not always great finisher. Dahil sa mga circumstances and mga struggles na nararanasan po natin. Tayo po bilang mga Kristiyano, isa po sa mga ministry natin, tayo ay prayer warrior ng Panginoon. At isa po ito sa mga iniwan ni Jesus sa atin na dapat po nating gayahin na siya isang naging matapat sa pananalangin. Sa Biblia po, marami tayong mga nabasa o nakikilala na faithful po o matapat sa kanilang mga panalangin. At nakamit nila ang kasagutan ng kanilang mga panalangin. Ito po, halimbawa ay si Hannah, si Daniel na sinabi po ng ating Pastora Leia, at number 1 po dito, ating unang mapapansin ay yung po katapatan ng ating Panginoong Jesus sa atin. Sila po ang isa sa mga nagde-demonstrate ng persistent and unwavering devotion to God through their prayers. Amen po. Una po si Hannah. Nagkaroon siya ng fervent prayer, yung mataimtim na pananalangin niya sa Panginoon. Si Hannah ay desperate, hindi na niya, malungkot siya, nandoon yung condemnation na wala siyang anak. Pero ang ginawa po niya ay sa 1 Samuel chapter 1 verse 11, si Hannah ay nanalangin ng taimtim na pagkalooban siya ng isang anak na lalaki ni Yahweh. At siya nga po ay taimtim na palaging nagbibigay ng katapatan sa kanyang pananalangin. At yung nga po ay sa 1 Samuel chapter 1 verse 20, sinagot siya ng Panginoon sa kanyang dalangin. At siya po ay nagsilang ng isang sanggol at pinangalanan nga po itong Samuel. Pero may pangako po siya. May kadahilanan sa bawat ating pong katapatan na ibinibigay sa Panginoon. Sa kanyang katapatan sa panalangin ay meron siyang sinabi sa Panginoon na once na naibigay sa kanya ang isang anak na lalaki at ito nga ay si Samuel, ito ay kanyang ibibigay sa ating Panginoon din bilang paglilingkod sa kanya, pasasalamat, iyahandog ni Hannah si Samuel kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Ang katapatan natin ay para sa naisin at kalooban ng Panginoon at hindi para sa atin. Tulad ni Daniel, isang katapatan, isang propeta na nagbigay ng katapatan, unwavering faith, and his consistent prayer life ang ibinigay niya po. Dumaan si Daniel sa persecution. May mga kautosang ipinagbawal na halos hindi na niya maisip kung paano niya ito takasan dahil automatic nagbigay ng babala, nagbigay ng kautusan at inilabas ito sa buong kaharian na hindi po pwedeng manalangin at ang kanyang sasampahin lamang. Amen po, ay yung Diyos ng hari. Amen. Pero si Daniel ay nanalangin at siya ay nagkaroon ng panalangin na may wisdom and obedience. Hindi lamang po siya nag-pray for his own sake, pero nanalangin po siya dahil sa kanyang binigay na katalinuhan ng Panginoon at sa kanyang pagsunod, sa kanyang faithful prayer. Pinatunayan ng Diyos sa kanya kung paano siya iniligtas doon sa mga leon. Minsan po ang mga Kristiyano, tulad ng sinabi ko kanina, sa umpisa ay napakagaling natin. Sa umpisa ay parang
excited tayo. Sa umpisa ay halos gusto natin tayo na lang lahat ang kinakailangan na magawa natin lahat ito. Amen po? Kailangan maging number one ka na magawa ito. Pero ang tanong, matatapos mo po kaya? Not always great finisher. Kaya nga po, nawa ang ating mga ginagawang katapatan. Sabi nga, ang mananatiling tapat hanggang wakas, yun ang maliligtas. Mga kapatid, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, ang nais ng Panginoon ay yung katapatan na matatapos hanggang doon sa kalangitan. At simula po noon, yung inspiration po, na-inspired po, tayo na maglingkod. Pero alam nyo, isa rin po sa nagbigay ng isang patunay at mismo siya, nung nagkatawang lupa siya dito sa lupa, ay nagbigay ng ultimate example of a life of and live a prayer and faithful prayer, si Jesus. Si Jesus ang naging regular ang kanyang pananalangin. Privately and publicly, pinakita niya po ito dahil yun po ay hindi siya makagalaw, hindi siya makakilos kung wala siyang nanggagaling sa Panginoon na gabay o guidance na ibinibigay sa kanya. Ganon din po ang ginawa niya sa kanyang mga disipulo. Sa Lucas chapter 18 verse 1. Ano po? Ito po yung sinabi niya dito. Isinalaysay ni Jesus ng isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghihinawa. Ito po ang tinuro niya sa kanyang mga alagad. Alam ni Jesus ang kahalagahan ng pananalangin. Naging matapat si Jesus sa pananalangin sa ating Panginoon dahil ito ang daan ng pagiging connected niya sa Panginoon. At ang panalangin ay naging source of strength ni Jesus and guidance sa buong ministry niya dito sa lupa. Hanggang sa kamatayan sa krus sa Lucas chapter 23 verse 24. Ito pa rin ang kanyang sinabi sa kanyang panalangin dahil ito ang naging lakas niya at naging guidance niya sa buong ministry niya dito sa lupa, ang pagiging katapatan sa panalangin hanggang sa huli ng kanyang hininga. Sinabi niya sa Lucas chapter 23 verse 24, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dito natin makikita ang katapatan ng ating Panginoon na ang ibinigay niyang buhay sa Kanya, sa ating lahat, ay sa Kanya naman, amen po, ay naging kalakasan, amen po, at hanggang sa huling hininga, nandoon pa rin ang Kanyang panalangin, ang Kanyang katapatan sa pananalangin, na tayo pa rin ang Kanyang iniisip. At ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang ministeryo sa pananalangin ni Jesus ay naging lakas niya at naging guidance niya sa kabuuan ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Kaya nga po mga kapatid, isa po ito sa pag-i-encourage sa ating ng ating Panginoon na tayo ay manalangin ng walang sawa. Ano po? Tayo ay kinakailangan magbigay ng oras. Ang mga kaluluwa ay pinagtsatsagaan. Nagiging matapat tayo na magbigay ng oras, magbigay ng time para ipanganak ang mga kaluluwang ito. Hanggat walang gumagawa ng consistent and faithful prayer sa atin, walang maipapanganak, walang maboborn again, wala tayong magiging maiyahatid sa Panginoon o maiyahandog sa Panginoon. Ang mga simbahan po natin dito sa Rema, kailangan natin ng katapatan sa pananalangin. Kailangan natin ng katapatan sa panganganak sa mga kaluluwa. At ito ang ibinigay na example din ng Panginoon. Nagbigay siya, nag-demonstrate siya ng persistent and unwavering devotion to God through His prayer. Kaya nga po mga kapatid, ang ministeryo po natin, tayong mga anak ng Diyos, we are the prayer warrior. Kailangan po tayo ng mga kaluluwa, kailangan ng panalangin
ng mga kaluluwa at para sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Kaya nga po, napakaganda yung pinag-uusapan natin ngayon. Faithfulness in ministry. Faithfulness in prayer. This is our ministry as a prayer warrior, as a child of children of God. Yan lang po ang aking mai-share at nawa po, samahan niyo po kami muli hanggang sa pagkatapos po nito ang pagpupuri at pananalangin natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y pagpuri sa Panginoon buong puso. Buong puso. Buong isip. Buong lakas. Iyaan ay sa'yo. Aming inig. Ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos, buhay ay alay ko, madalat kalugod. Lugod sa'yo, pagkat walang magagawa ko, hiwalay sa'yo. Ang itig ng aming puso'y mananilin sa kalooban mo, O Jesus, sa Panginoon ang ngalan mo. Hallelujah, Jesus. Jesus, hallelujah. Puso, buong lakas, iyaalay sa'yo. Aming ibig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos, buhay
ang ngalan mo. Oh, purihin ka. Ang Diyos buhay ay alay ko, pananatang mo, lugod sa iyo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa iyo. Namitin ng aming puso, manatili sa kalooban mo, O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Diyos buhay ay alay ko, at kalugod, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa'yo. Yes, oh God. Amitin ng aming puso'y manatili sa kalooban mo, O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Hallelujah, yes, Lord. Lamang po, Panginoon, ang patuloy namin gagawin ang sambahin, O Diyos, ang iyong pangalan, O God, purihin, sambahin, itaas, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama niyo po sa amin. Patuloy po kaming dumudulog sa iyo sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Tinataas po namin sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. O Diyos, sa pamumuno ng aming presidente hanggang sa pinakamababang posisyon. Alam niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Ang dalangin po namin ay patuloy niyo ibigay yung katalinuhan na nanggagaling sa iyo sa kanilang mga desisyon, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, O Diyos, hallelujah, na ang kalooban mo lamang ang maging desisyon nila, Panginoon, sa bansang Pilipinas. At ang bawat departamento, Panginoon, ng aming gobyerno, O Diyos, dalangin po namin sa mga namumuno, Panginoon, na patuloy niyo rin po silang samahan, ingatan, O Lord, at lalo na sa kanilang mga pagdidesisyon, Panginoon, sa bawat nakaatang sa kanilang gawain, Panginoon. Patuloy niyo po silang gabayan, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus.
Lord, ang bansang Pilipinas, tinataas namin ang kaligtasan, O Lord God, ang spiritual na kaligtasan, ang salvation nila, Panginoon. Pinawasak namin ang false religion, false doctrine, shame and repentance sa pangalan ni Jesus. Patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, ang salvation and shame and repentance, O Lord God, hallelujah, ang humility, O Lord God, hallelujah, Panginoon, na may lagay nila sa kanilang puso, mahanap nila, Panginoon, hallelujah, ang Panginoon, ang kaligtasan ng bawat isa, O Diyos, spiritually, O Lord God. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon, dahil alam mo, Panginoon, O Diyos, ang iyong mga anak, Panginoon, marami kang mga anak, Panginoon, na dumudulog sa iyo para itaas ang bansang ito, O Diyos. At patuloy namin winawasak sa pangalan ni Jesus anumang rulers of darkness, principalities, wickedness in their places, powers and Jesus' authority, name, sa pangalan ni strongholds and Jesus. strongmen, I rebuke In Jesus' you. name. I bind you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. At patuloy kami nagpapakawala, Panginoon, ng putas ng iyong Espiritu, Panginoon. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, O Father God. Panginoon, minawasak din po namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ang false, ang kawalan, kasalatan sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus, ang poverty, in Jesus' name, ang anumang klase ng bisyo sa pangalan ni Jesus, addiction sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang walang pagkakaisa sa pangalan ni Jesus, ay binuwasak namin ang galit, puot sa pangalan ni Jesus, ang kaguluhan sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas, ang anumang trahedya, lindol sa pangalan ni Jesus, anumang klase ng bagyo ay sinusuway namin ito sa pangalan ni Jesus, anumang trahedya na pinaplano mo, pinabalak mo sa tanas sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas, sinusuway namin ito, pinapalayas namin ito, hindi namin tinatanggap ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. O ano pagtatangka mo sa tanas na destroy, sirain ang bansang Pilipinas, ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ano mang klase na sakit at karamdaman, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas. In Jesus' name, in Jesus' name. At Lord, hallelujah, nagpapakawala kami ng prosperity, Panginoon, hallelujah, ang kaluwagan, Panginoon, hallelujah, abundant blessing mo, O Diyos, sa bansang Pilipinas, Panginoon. At Lord, nagpapakawala kami, Panginoon, hallelujah, ng peace, O Lord God, sa bansang Pilipinas. Unity, O Lord God. Humbleness, O Lord God, sa mga may katungkulan, Panginoon. At Lord, nagpapakawala din po kami, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng kaayusan ng bansang Pilipinas, ang protection mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon, O Diyos, ang kabanalan, Panginoon, ang patuloy na manguna sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyong bansang ito at ang mga mamamayang Pilipino, Panginoon, at ganun din sa ibang bansa, Panginoon, at kung saan naroroon, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, O Diyos, hallelujah. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon, sa pangalan po ng anak na si Jesus at sa mga ibang nakaranas ng mga trahedya, Panginoon, sa ibang bansa. Lord, patuloy niyo rin po silang i-encourage, Lord God, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God, na ikaw ang makita nila, ikaw ang kanilang tagumpay, ikaw ang kanilang pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ng anak na si Jesus, pinagkakatiwala namin lahat ng ito sa iyo. In Jesus' name. Lord, kayo din, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang everyday, Panginoon, Bible study namin dito sa Rema, Panginoon, ang mga kapastoran na nagbibigay ng mga katuruan mo, Panginoon, O Diyos, na ginagamit mo, na nagtuturo, Panginoon, O God. Bless niyo po sila and give the wisdom and knowledge, O God, sa kanilang personal, Panginoon, na pangangailangan. Provide mo rin po, Panginoon, at sa kanilang pamilya, O Diyos, kayo po patuloy na mag-ingat sa kanila. Tinataas po sila sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At salamat sa mga patuloy nilang sinishare, Lord, ka na makaka-encourage, makaka-equip sa bawat isa, Panginoon, sa spiritual life ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, pinagkakatiwala ko rin sa iyo, tinataas ang mga under construction pa ng mga simbahan na nais mong ipaabot sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, O Diyos, ang dalhin niyo po ang aming mga pangyapak, O Diyos, dun sa lugar na pinili mo na Panginoon, na hallelujah, na aming pong pagtatayuan ng mga simbahan, O God. From the north, south, east, west, kayo mga anghel ng Diyos, inutusan namin na dalhin ang mga kaluluwa na nakatalaga para sa Rema at sa mga bubuksan ng mga simbahan. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan.
Lord, ganun din po, Panginoon, ay mga kapatiran na mga nasa abroad. Dalangin po namin, O Diyos, na ingatan niyo po sila. At Lord, yung purpose po, pag nandun sila, Panginoon, hallelujah, para po may spread pa rin, Panginoon, magkaroon ng extension, Panginoon, ng sharing of your word, O Lord God. Kaya, Panginoon, patuloy niyo rin po silang ingatan at pagpalain po din ang kanilang mga iniwan na mga pamilya dito sa Pilipinas, Panginoon, ang pag-iingat at protection niyo lamang po, Panginoon. Salamat po, Ama, at gayon din po, Ama, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, Panginoon Diyos, sinataas namin ang prayer request ng bawat isa. O God, halaga dalangin po namin, Panginoon, na naisulat man nila ito sa papel o nasa bitin ng kanilang mga bibig. Dalangin po namin, Panginoon, ngayon pa lang ay nakakita namin ang kasagutan. At ngayon po, Panginoon, hallelujah, ganun din po, tinataas po namin sa iyo ang aming senior pastor boy, Panginoon, na patuloy niyo pong as prayer request ng kabuuan, ang kasagutan, Panginoon, ay ang kompletong pagalingan niya. Salamat po, Panginoon, ingatan niyo rin po siya at tuloy na pagbigyan, Panginoon, ng kalakasan na gumula sa iyo. Salamat po, Ama, ito po aming sa dalangin sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord, Panginoon, salamat sa gabing ito. Salamat sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin, O God, na lagi mong patnubayan ang aming senior pastor sa naman siya. Maroon, Panginoon, O God, ang pag-iingat at pumula sa iyo. Lord, bigyan mo sa kanya yung double anointing, Panginoon, O God. Dito po, Lord, tinataas po namin kayong mga kapatid, O God, ang pag-iingat at pumula sa iyo. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang aming mga leaders, patuloy na i-unite mo sila, patuloy na ibigay mo yung karunungan nagmumula sa iyo. Kaya mo, Panginoon, na marinig nila, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, para sa simbahang ito. Patuloy na ibigay mo yung love, Panginoon, sa puso nila. O God, yung kababaan ng loob, Panginoon. At hayaan mo, O God, na magkaroon, Panginoon, ng policies and rules, Lord, na nagagaling sa iyo. Lord, unite mo ang lahat ng aming mga leaders. O God, pagpupulutin mo ng iyong banal na salita, O God. Tuloy mo, Panginoon, na ituro ang sa bawat mga leaders namin, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, dito sa Rema, O God. Ganito din po, Lord, tinataas namin ang bawat workers, ang bawat pastor, ang bawat miyembro, ang bawat simbahan, Panginoon, O God. Lord, ang bawat simbahan, O God, nakikita mo ang mga personal needs, O God. Ingatan mo, Panginoon, tugunan mo ang pangangailangan ng mga simbahan, ng mga outreaches, Panginoon. Ang bawat miyembro, Panginoon, ay nakikita mo yung pangangailangan nila. Nakikita mo, Panginoon, yung patuloy, O God, na binibigyan mo sila. Bigyan mo sila, O God, ng desire and burden, Panginoon, sa paglilingkod, sa mga kaluluwa, Panginoon, O God. At Lord, yung aming mga kapastoran, O God, yung mga workers, O God, salamat sa mga vision mo, O God. Lord, na patuloy mo binibigay sa kanila yung burden, Panginoon. Lord, nakikita mo yung mga personal na pangangailangan nila. Dalangin namin, tugunan mo ito. O God, yung time, Panginoon, na sila ay nalulungkot, ikaw ang kanilang kaaliwan. Panginoon, yung mga tanong nila, Panginoon, ikaw yung kasagutan, Panginoon. Lord, yung time, Panginoon, na nagugulahan sila, ikaw, Panginoon, Diyos na nag-aayos nito. Lord, yung kalooban mo, Panginoon, na laging masunod, Panginoon, sa aming mga workers, O God, sa mga pastors, sa bawat miyembro at ng mga simbahan namin dito sa Rema, Panginoon. Lord, siniksikin mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Hayaan mo na tayuan namin ang mga pangako mo, Panginoon. Lord, hayaan mo na tayuan namin ang mga kalooban mo, Panginoon. Lord, ano man ang mga pangangailangan, personal, ang mga workers, ng mga pastors, Panginoon, ng mga miyembro, Panginoon, ng outreaches, ikaw ang aming Jehovah Jireh. Ikaw yung nagabigay, Panginoon, ng lahat ng mga pangangailangan, O God. Hindi masukat, Panginoon, ang mga kaloob mo na ibinibigay sa bawat isa sa amin. Lord, salamat, O God, sa patuloy na binibigay mo rin na peace, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Joy, Panginoon, O God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, yung mga iniwan, Panginoon, ng mga nagpo-full time, ng mga pastors and workers sa pamilya nila. Abutin mo yung mga pangangailangan nila, O God. Lord, ikaw yung totoong Diyos, Panginoon, na tutugon sa mga pangangailangan na kanilang mga mahal sa buhay na iniiwan, O God. Lord, salamat sa marami pang workers, Panginoon, ngayong camping, Panginoon, na tutugon, Panginoon. O God,
sa pagkatawag sa kanila, Panginoon. Salamat sa maraming pastor at tutukod sa pagkatawag nila, Panginoon. Lord, nakikita mo yung pangangailangan ng bawat churches namin, ng mga workers, oh God. Lord, ikaw yung Diyos na magbibigay sa kanila, Panginoon, oh God, ng strong conviction. Lord, matupad, Panginoon, yung calling mo sa mga workers na to, sa mga miyembro na to. Salamat, Panginoon, ikaw ang siya magpatuloy, Panginoon, oh God, na ang vision mo, Panginoon, at vision mo sa simbahan ito. Lord, itong darating na camping, Panginoon, ay April 16 to 21. Satanas, inawasan ka namin, mga bad spirit, doon pa lang sa gate, sa buong eskwelahan ng Bernardo Lerio Memorial Central School, winawasak namin ang lahat ng makanamo sa pangalan ni Jesus, mga bad spirit, in Jesus' name. Sa lahat ng sulok ng eskwelahan na yan ay hindi namin inaalaw, din namin pinapasugan sa pangalan ni Jesus. Lumayas kayo, mga territorial spirit, in Jesus, rule of darkness, principalities, powers, in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Winawasak ka namin sa lugar na yan, sa eskwelahan na yan, sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng sulok ng school na yan ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala kami, Panginoon, O God, ikaw ang siyang pumatnubay, Panginoon, Banal na Espiritu, patnubayo, mulaga ang lugar na yan, eskwelahan na yan, ay maangkin, inutusan namin na pumalibot sa lugar na yan, O God. At Lord, salamat, O God, sa matagumpay, O God, na camping namin, Lord, ngayong 16 to 21. Salamat sa mga tao na tutugon, Panginoon, sa iyong panawagan, Panginoon, ngayong camping, O God. Lord, ingatan mo ang bawat pupuntahan, mga sasakyan, Panginoon, O God. Lahat ng sasakyan, Panginoon, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, O God. Travel mercy mo at pinakakawalan namin, Panginoon. Gamitin po ang mga gagastusin, Panginoon, registration, O God, at maging sa pangangailangan ng ang camping mismo, Panginoon, Lord. Ikaw, yung Diyos namin, Panginoon, natatakbuhan namin. Lord, dapat ang pangako mo, Panginoon, O God. Ikaw yung great provider namin. At Lord, salamat, Panginoon. Sa alam namin, O God, na ang aming camping, Panginoon, O God, ay mararamdaman namin, Panginoon, na kasama ka namin, Panginoon, magmula pa lang sa 16 hanggang sa matapos, Panginoon. Lord, punuin mo kami, Panginoon, sa camping, Lord. Tugunin mo yung mga tanong namin, Panginoon. Lord, lalo mo kami i-comfort, i-restore, Panginoon, sa camping, O God, ang bawat isa sa amin, O God. Palakasin mo kami spiritually, Panginoon, O God, sa lugar na yan. Lord, ginamit mo yung lugar ng eskwelahan na yan, O God, i-restore mo ang bawat isa, Panginoon, maramdaman yung pag-iibig mo, maramdaman, Panginoon, yung kaloob mo na banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, O God, sa matagumpay na camping. Lord, ingatan mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng magsasalita, Lord, hayaan mo na ikaw ang siya makita, marinig ka, Panginoon, sa kanilang mga sasabihin, Panginoon. Itago mo sila sa iyong pulpito, Panginoon, O God. Kasi, Lord, yung magiging turo nila ay dagdag sa aming espiritu, Panginoon, na kalakasan na gagaling sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa katagumpayan, Panginoon, ng camping na yan. Samahan mo kami, Panginoon. Banal na Espiritu, samahan mo kami. Sa April 16 hanggang sa 21, hanggang sa pag-uwi namin, Panginoon, ang pag-iikat na nagmumula sa iyo. Panginoon, salamat, Panginoon, sa oras na ito, pagbuhay mo sa kalamatan namin at pupurihin namin, Panginoon. Maraming salamat naman at dalangin namin, O God, ng ito. At alam namin na ito'y sinagot mo na. At Lord, tinatanggap namin ang kasagutan, O God. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langit sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magpuri sa Panginoon, ikaw ang malakasan Kalakasan namin. Lalapit na ang kaligayahan. Dumating man ang
nakakahiwalay. Walang maikukumpara sa pag-ibig mo. At you ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Lord, kami sa kanan mo at sasamba sa'yo. Oh Diyos, gaano man kalayo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos at kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit. Hallelujah. At sasamba sa'yo. Oh Diyos, gaano man kalayo ang langit. Pag-ibig ko'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos at kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, hallelujah. Gaano man kalayo, yes Lord, hallelujah. Iyo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Lord, kami sa kanan mo at sasamba sa'yo. Oh Diyos, gaano man kalayo, hallelujah, iyo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos at kalakasan at kaligayahan. Praise Jesus. Ano man kalayo, praise your name. You ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulod kami sa kanan mo at sasamba sa'yo. Oh Diyos, ano man kalayo, hallelujah. You ang langit.
bawat isa sa amin. Ikaw po ang aming kalakasan, kaligayahan, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, O Diyos, sa iyong anointing. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa patuloy na pagyakap mo sa bawat isa sa amin, sa kalakasan na patuloy mo binibigay sa amin, Panginoon, na nawa maging matapat kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, na ito ay ginagawa namin sa iyo at hindi sa tao, Panginoon. Kaya maraming salamat sa katapatan, Panginoon, na hindi lamang naumpisahan, kundi, Panginoon, hanggang sa katapusan, Panginoon, hahantong sa kalangitan. Salamat, Panginoon, sa katapatan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Pinupuri ka po na pinapasalamatan dahil ikaw ang dakilang tapat, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Purihin ka, Ama, sambahin ka, tinaangkin po namin ang kasagutan ng lahat ng aming napanalangin. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Gandang gabi po sa bawat isa. Good evening po.